ako si Bianca Santos, 31 years old. Saan ka nag-OFW? Taiwan. Mga ilang taon? Hindi, okay lang. 3 taon. Tapos, ano yung trabaho mo dun sa Taiwan? Factory worker. SMT Taiwan. Ang ano namin ay IC. Tapos, ano yung mga problema naranasan mo nung nag-Taiwan mo? Unang-una, pagbago ka sa mga games. Siyempre, kahit mga Pinay yun, iba-iba pa rin ang pakikisama. Pangalawa, baguhan ka sa trabaho, wala kang experience doon. Aaralin mo lahat. So, mahirap, mga 3 months training. Tapos, sa mga katrabaho nila. Tapos, ano yung mga trabaho ginagawa mo? Nag-operate kami ng machine. Nag-i-inspect kami ng mga engine. Tapos, syempre, naglilinis din kami kasama yung sa trabaho namin. Yung area lang naman namin. Tapos, pag wala kami gawa sa area namin, tutulong kami sa iba. Tapos, bakit kailangan mong ibang bansa? Siyempre, hindi pa rin ako pinag-aaral. O, para matulungan mo sila. Wala kaming sariling bahay. Nangungupahan lang kami. So, kailangan ko mag-abroad. And, ano yung hindi mo malilimutan pangyayari sa Taiwan? Hindi ko malilimutan doon. Pag nagka-problema ka sa process mo, kahit hindi mo naman sinasadya o minsan hindi mo kasalanan, parang i-admit mo na lang na kasalanan mo para walang gulo. Kasi syempre, mga kapwa mo pa rin Pilipino yun, hindi mo kailangan iasa na tutulungan ka nila. Baga yung parang i-guide ka nila, tutulungan ka nila paano masasagot. Hindi. I-date ka pa rin nila, kaya kailangan i-admit mo na lang ang kasalanan mo. Tapos, magsosorry ka na lang. Tapos na. Oo. Ayun. Tapos, paano mo yung i-compare yung Pinas sa bansa na kung saan ka na? Malayo. Sobrang malayo yung pagkakaiba nila. Ang Pilipinas, magulo. Puro korupsyon. Puro traffic. Bayad lahat. Lalo na sa mga ospital. O simpleng check-up. Napakalaki ng bayad. Doon, 200 NT lang pagbayaran mo. Check-up na yung lahat. May kasama pa yung gamot. Magkano yung 200 MT sa Pilipinas? Depende sa palitan. Pero yung magkano yung isang 1 MT sa Pilipinas? Like yung dati, yung nagpapalit ka. Ang 1 NT. 1 NT lang. Ngayon yung pagpalitan. Pag 1,000 doon, 1,000 NT, pagdating dito ay 1,800 siya sa peso. Tapos, pag mura lang. Tapos, meron pang may gamot na yan. Hindi, 200 NT ang check-up. Tapos, may lahat na yun, may gamot na. Oo. Kung halimbawa, ang kailangan mo naman ng maintenance, yung 200 NT ko magiging 380, mga ganun. Pero 1 week na maintenance yun. Kasi may card nga doon dito. Hindi kagaya dito, may card ka na. Ang laki pa rin yung babayaran mo. Tapos, ang transportasyon doon, hindi kagaya dito na sobrang traffic. May oras. Tapos, May mga bus din. Oo. May oras lahat ng bus sa ang istasyon, anong destinasyon, may mga oras. Parang ng Korea. Oo. Tapos, safe din doon. Kahit magdamag na maggagala doon. Mabilis ang action ng mga police kasi lahat doon po CCTV. Kaya wala kang takas. Kaya bawal ka rin may mapupulot ka, basta walang pulutin. Matatrace nila yun lalo ng mga Pinoy. Deport agad. Oo. May kaso ka agad doon. Kahit yung mga card lang na pang train,
pag nahulog mo yun tapos ginamit ng iba, ano na yun. May ano na kaso na ka. Oo, kasi agad na malalaman nila rin hindi sa'yo yung pagsalawa. Grabe yun. All in all, maganda sa sa'yo. Maganda. Maganda yun talaga. Kaya mas gusto yung mag-ibang bansa po sa dito. Gustusin pa lang eh. Eh, magkano ano mo dito? 600 minimum. O 600 sa isang araw. Pag bumili ka, 500, magkano na lang? Tandaan, wala ka pang ipon. Wala ka pang naitabi. Minsan kulang pa yun pag may estudyante ka pa. Eh doon, malaki. Makapagpadala ka dito, mga 30,000, kanya doon ka nagkaluho. Tapos saan mo yung kikitarin dito sa Pinas? 20,000 per day or per Hindi, monthly. Minsan 30K. Basta pag wala kang ano, bayarin, makakapagpadala ka kahit ano, 50. Maliit na yung bed. Tapos, ilan naman ang pundan? Punta, sa bahay. Sa renovation. Saka yung salon. Tapos yung kapatid ko, nakapagtapos. Nakapagtapos siya ng college. Magandang umaga po. So, nandito po tayo ngayon para interviewin si Mr. Dex Canila tungkol sa kanyang karanasan sa ibang bansa. Saan bansa ako ulit nagtatrabaho? Nagtrabaho ako sa Japan. Nagtrabaho ako doon ng 2 taon. Ano yung trabaho ginawa mo doon? Ang trabaho ko doon ay bilang engineer. Ako ay nagtrabaho sa isang semicon company na gumagawa ng mga electronic chips. Ang ginagawa ko doon ay ako yung gumagawa ng mga pang-testing na program kapag nilagay na sila sa mass production. Oo, pero ano yung mga karanasan na yung na-encounter mo habang nagtatrabaho ka sa Japan? Siyempre, di ba malayo ka sa Pilipinas? Unang-una, iba yung kultura doon. Panibagong pakikisama, wala akong kakilala doon. Iba pa yung lingwa, nagkaroon ng language barrier. So, minsan hindi ko naiintindihan kung ano yung gusto nilang sabihin sa akin. At ganun din sila, hindi nila naiintindihan kung ano yung gusto kong iparating sa akin. Pero later on, natuto rin naman akong makibagay at makisalamuha sa kanila. Ano yung reason bakit kailangan mong pumunta sa ibang bansa o sa Japan? Unang-una sigurong rason ay pangtustos para sa pamilya. So, ako yung nagpaaral kasi sa kapatid ko nung nandun ako dahil ako yung kumikita ng malaki. So, ayun, para matustusan ko yung kanilang pag-aaral at ang kanilang pang-araw-araw na gastusin, kailangan kong magtrabaho sa ibang bansa. Wow, eh grabe pala yung natulong na mag-iibang kasama sa pamilya mo sa Pilipinas. No? Ano yung mga hindi mo malilimutang nangyari sa Japan nung habang nandun ka nakatira? Siguro, ang isang hindi ko malilimutan ay yung meron akong kasamang Pinoy na at some point nung nagtatrabaho kami doon is kailangan niya ng umuwi. And ako yung naghatid sa kanya doon sa airport. At nung doon ako sa airport, parang sabi ko sa kanya, parang gusto ko na sumama sa kanya bro. Kaso hindi po pwede. So, ayun, na-homesick ako, na-miss ko yung pamilya ko, yung kapatid ko. To the point na araw-araw ko na rin silang tinatawagan. Nung mga unang araw kasi, puro gala ang iniisip ko, parang panibagong lugar, panibagong mga tanawin na pupuntahan, ganyan. Pero later on, parang sana pala kasama ko dito yung mga mahal ko sa buhay. Sana pala na-experience din nila ito kasama. Bilang isang Pilipino, ano yung may compare mo sa Pinas at sa Japan? Paano mo may compare yun? May kukumpara ko sa Japan at sa Pilipinas. Siguro bilang nagtatrabaho ay yung
dali ng commodities po. Hindi mahirap magtrabaho, hindi mahirap magbiyahe papunta sa trabaho, hindi hirap pauwi, kumpara dito na kailangan mo makipagpakbakan talaga para lang hindi ka malate sa trabaho. Kahit mahal yung bilihin doon, alam mo na may kalidad, na ang binabayaran mo is yung kalidad ng produkto. So, kahit papano naaalagaan ko yung sarili ko ng maayos doon, kahit malayo ako sa pamilya. At ako lang yung tumitingin din sa sarili. Oh, so yung karanasan mo sa Japan at sa Pilipinas na parang naipakita talaga na grabe yung advance ng technology and ng accessibility sa ibang bansa kung sa Pilipinas. So tingin mo recommend mo na mag-OFW na lang ng mga tao or magstay na lang sa Pilipinas? Siguro ang masasabi ko ay depende na lang siguro kung para kanino ka talaga bumabangon. Kasi kapag nandun ka at malayo ka sa pamilya mo, Sabi yung homesick ano? iba yung mararamdaman mo, iba yung pumapasok sa isip mo. Kumpara kapag nandito ka, na kahit nandito ka, kasama mo naman sila, kahit medyo mahirap, is okay lang. Siguro depende na rin talaga sa katatagan ng sarili mo, ng pag-iisip mo. Kasi hindi madali ang malayo sa pamilya, hindi madali ang lumayo sa kinagisnan mo ginagawa. So kabuti yung okay yung bansang napuntahan mo, no? Hindi kagaya sa ibang OFW na grabe yung maltrato na na-experience sila. Hindi naman. Napakaswerte ko din at yun yung napasukan ko na trabaho. Kagaya ng iba nating kababayan na hirap na hirap sa kanilang hirap na nga sila dahil nawalay sila sa kanilang pamilya. Hihirapan pa sila dun sa Pilipinas. Parang sa isip nila, sana hindi na lang sila pumunta, no? So, maraming salamat sa interview. Bali, bago matapos yung interview, ano muna yung isang word na masasabi, yung lesson? Siguro ang isang lesson na may impart ko sa inyong lahat ay kunin natin yung opportunities na nandyan na. Minsan iti-take for granted natin yan kasi may mga gusto tayong gawin, pero in the long run baka pagsisihan nyo kapag hindi nyo patinig yung mga opportunities. Wow, maraming salamat sa napaka-inspirational na message from our former OFW, Mr. Dexter. At dito na nagtatapos ang interview namin. At maraming salamat, Dexter.